Okay, isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo ho ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos na tayo ho ay patuloy na Kanyang binibiyayaan ng buhay, kalakasan at pinakadakila sa lahat ng biyaya niya ay ang kaligtasan. Salamat po sa bawat isang naririto at alam natin na ang Diyos ang siyang kumilos upang bigyan tayo ng pagdanasa, maging ng kakayahan upang gawin ang Kanyang kalooban at tayo ay magtipon-tipon. At higit sa malamang, ibang kapatiran natin ay on the way pa rin. Tayo ho ay magsisimula sa ating gawain ngayong umaga, and the first part ng ating umagang paggawain ay ang ating Sunday School. And also, we would like to welcome maging ang ating mga kapatiran, kaibigan na nakatunghay sa ating live stream. Tayo ho ay nagpapasalamat sa Diyos na mga teknolohiya na available at Kanyang ginagamit para ho ang Kanyang salita ay patuloy na maipaglingkod sa atin hong mga kapatiran sa gitna ho ng ganitong kalagayan ng pandemya. So magsimula ho tayo sa pamagitan ng pag-awit at ang atin hong song leader, si Brother Gab, ay hindi available sa ngayon sapagkat biglang nag-schedule daw ng exam ang kanilang school. So pray natin na siya ho ay makatapos ng maaga upang makasama ho natin sa gawain ho ngayon. So sa atin hong uunahin sa pag-awit ang Books of the Bible, at yun ho ang atin hong simula. Yan. Maupo lang ho muna tayo and let us sing the Books of the Bible para tulungan tayong ma-memorize ang pagkakasunod-sunod ng mga aklat sa Biblia. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ayan, nag-aaral pa po yung ating
music manager. Kaya mong simulan sa simula? Yun. Simulan po natin muli. Genesis. Ayaw. For the third time, simulan po natin muli ang books of the Bible, okay? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st Timothy, 2nd Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1st Peter, 2nd Peter, 3 John, Jude, and Revelations. Ayan, purihin po ang Panginoon. At magandang challenge sa susunod na mga pag-awit natin. Subukan natin wag nang tumingin at talagang makabisado ang mga books of the Bible. Let's sing another song. Tayo po yung magsatayo at awitin natin, Oh, How I Love Jesus. Oh, how I love Jesus. Sabi ho ng Biblia, kung tayo ay tunay na ligtas, ay sabi, we will love Him. We love Him because He first loved us. There is a name I love to hear, I love to sing its word. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells of a Savior's love, who died to set me free. It tells me of His precious blood, the sinner's perfect plea. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells me what my Father hath in store
Lord, for every day. And though I tread a darksome path, yield sunshine all the way. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe. In each sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Amen. Maaari na po magsiupo ang lahat. Tayo ho ay magpapatuloy sa atin hong serye ng pag-aaral sa ating Sunday School. At lalo na ho para sa ating mga panauhin, ang atin hong serye ay pinamagatang mga katangian ng Diyos or the attributes of God. Actually ho, sinimulan pa natin ito last year. At ang atin hong goal ay ang mga mananampalataya ay maging founded sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. And our goal is to study the fundamentals of the faith. At yan ho is kasama ng ating pagdiriwang ng ika-10 taong anibersaryo last year. And we know kung ano nangyari last year. Hanggang ngayon ay apektado pa rin tayo ng current na pandemic. But I hope na maging ang ating mga paligid ay apektado ng karamdaman o ng pandemya, ay ang ating hong pananampalataya naman ay patuloy na lumulusog, tumitibay, dahil mas nakikilala natin ang ating Panginoon. At isang magandang bagay ho ito sapagkat sabi ng Panginoon sa Jeremiah, if you remember, let him that glory in this, that he understandeth and knoweth me. Higit sa kayamanan, higit sa kaalaman, higit sa kapangyarihan na i-offer ng sanglibutan ay ang pinakamainam, ang pinakamaganda, ang pinakamasarap, ang makakabuti sa mananampalataya ng Panginoon ay ang mas malalim na pagkakilala sa Diyos na atin hong sinasamba. So bago ho tayo magpatuloy at dumako sa ating pagre-review, sa ating mga nakaraang na pag-aralan, tayo ho muna ay lumapit sa Diyos sa panalangin, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, salamat po na pwede kaming lumapit sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At salamat po at pwede kaming tumawag sa iyo na Ama. At salamat po na meron kaming kumpiyansa, kasiguraduhan na dinirinig mo ang aming mga panalangin sangayon sa iyong kalooban. O Ama, Ikaw ang nag-utos sa amin na kami ay lalo pang lumago sa pagkaalam at pagkakilala sa iyo. Maliwanag sa iyong salita na nasa mo na kami ay lumalim pa sa mga katotohanan, tumindi pa at tumibay pa sa pananampalataya. Lord, ito po ang layunin namin sa aming pag-aaral. Kaya po, Panginoon, Ikaw po nawa ang gumabay sa akin bilang tagapagturo, sa mga kapatiran, mga kaibigan na nakikinig. Gamitin mo ang iyong katotohanan upang mas lalo ka naming makilala. Ito ay magdulot ng mas malalim na pagsamba at mas pursigidong kabanalan sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, na meron kaming kalayaan. Salamat po na meron po kaming pagkakataon na magsama-sama at mag-aral ng iyong salita. Salamat po sa dakilang kaligtasan na meron kami kay Kristo. At lahat ng ito, naging lahat ng papuri at pasalamat, isa namin tinataas
Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Okay, isang mabilis na review lamang po para ho sa atin hong refreshment ng ating mga napag-aralan. Again, we are studying about the attributes of God, and we have taken the two classical categorizations. Ano ho? Pag nagbasa tayo ng theology, may iba't ibang paraan na kinakategorize ang mga katangian ng Diyos. But there are, the classics are the communicable and incommunicable attributes of God. At napag-aralan natin yung incommunicable, at pinag-aralan natin ngayon yung communicable, and Lord willing, ay matatapos ho ngayon natin ito. We studied about God's spirituality, invisibility, we studied about God's mental attributes, His wisdom, His truthfulness. We studied about God's moral attributes. And when we say moral attributes, ito yung mga katangian ng Diyos na mas nahahayag in His dealing sa atin na kanyang mga nilikha, not just to believers but also to unbelievers. Hindi lamang sa tao, kung hindi sa lahat, maging sa mga puno, sa mga hayop na nilikha ng Panginoon. We studied about God's goodness, ang kabutihan ng Diyos. At I hope na mas natutunan natin yung katotohanan na when we say mabuti ang Diyos, ay madalas hindi ito yung mabuti na gusto ng tao. Hindi yung mabuti nagpapalagpas ng kasalanan. Hindi yung mabuti na nagbibigay basta sa hilig o gusto ho natin. At merong iba't ibang kapahayagan ng kabutihan ng Diyos. There is the benevolence of God. This is His general goodness sa lahat ng kanyang mga nilikha. Sabi nga ho natin, sabi ng Bible, ang ibon ay umiiyak, ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain, ang leon ay umaatungal, ang Diyos din ang nagbibigay ng pagkain. Ang nagdidilig sa kagubatan ay ang Panginoon. So, not just to us humans na nilikha ng Diyos, kung hindi maging sa tinatawag nating kalikasan. Ang Diyos ay aktibo, kumikilos, at nagpapakita ng kanyang kabutihan. Pinag-aralan natin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi lang ito basta yung pagmamahal na emosyonal, kung hindi ito ay solidong naihayag sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. We looked at God's mercy, God's grace. Kita ho natin na ang atin hong kaligtasan is purely by God's grace. From the beginning na tayo ay kanyang pinili kay Kristo Jesus at siya ay kumilos sa ating mga buhay at kanya tayo pinanganak na muli, binuksan niya ang ating mga puso. Lahat ng iyon ay biyaya ng Panginoon. Ultimo, yung ating pananampalataya ay galing sa Diyos, binigay ng Diyos. So from beginning to end, all of our salvation in its manifestation ay biyaya ng Panginoon. Pinag-aralan din natin ang pasensya ng Diyos. Ganong katamis ito sa atin. Tama ho ba? Madalas tayong mapudpud ang pasensya. Marami, maiksi ang pisi. Pero lahat tayo makapagpapatunay na ang Diyos mahaba ang pasensya sa atin. And also, isang katangian ng Diyos na madalas na hindi nabibigyang pansin. We studied about God's jealousy. Ang pagiging mapanibughuin, ang pagiging seloso ng Diyos. At isa ho sa mga primary na utos niya, huwag tayong magkakaroon ng ibang sinasamba, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Kaya niya ipinagbawal ang mga rebulto na niluluhuran, pinaglilingkuran, dinadalanginan, sapagkat ang sabi niya, seloso ako. Yung papuri, yung pagsamba, yung panalangin na dapat ay sa Diyos lamang, ayaw niyang ibibigay sa iba. So, hindi baliwala sa Diyos ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nandun yung kanyang paninibugho o pagseselos. Pinag-aralan din natin at napakagandang pag-aaral ang kabanalan ng Diyos. Kung nyo hong naalala, anong number 1 na ibig sabihin ng kabanalan ng Panginoon? Walang madalas, number 1 sa isip ng tao pag sinabing banal is moral purity. Ibig sabihin walang kasalanan. Pero nakita natin ang pagiging banal ng Panginoon sa Biblia, ang ibig sabihin is to be separate. Ang pagkakahiwalay. Ang Diyos ay hiwalay. Siya ay napakataas, sobrang kakaiba. Hindi siya upgraded lamang. Hindi siya level up lamang. Hindi siya katulad ng tinuturo ng Mormonism na
what man is, God was. What God is, man can be. Literally, tinuturo nila. At nabasa ko ang isang pangangaral ng tagapagtatag nila, si Joseph Smith, na kanyang sinasabi, hayagan na ang Diyos ay dating tao lamang na na-level up to God mode. And if you want a link dun sa sermon na yun, pwede ko hong i-forward ho sa inyo. Nevertheless, hindi ganun ang Diyos. He is totally separate. Sabi nga ho ni Cornelius Van Til, there is God and there is everything else. Para mabigyan tayo ng larawan sa ating kaisipan, imagine nyo ang isang bilog, and that is God, Creator. And then there is everything else, creation. All are creation, but there is only one Creator. At ang gap sa pagitan ng Creator and creation ay walang hanggang laki ng pagkakaiba. So, pinapakita nito na hindi lang basta, wag lang sana natin isipin, kasi pag sinabing kakaiba, parang, ay, weird. Hindi. Pinapakita nito kung gaano kataas ang Diyos. Gaano siya kaluwalhati. Again, hindi natin pwedeng isipin ng Panginoon na parang upgraded level lamang ng mga magagandang bagay, matitinding bagay dito sa lupa. No, He is totally other. He is totally separate. And then, isa pang ibig sabihin ng pagiging banal ng Panginoon is being separate from sin. Ang Diyos ay hiwalay sa anumang kasalanan. Buksan lang ho natin sa 1 John chapter 1. 1 John chapter 1, kayo ay may mga Bibles, ay pakibuksan lang for us just to be reminded. And we know the verse, Isaiah chapter 6, ang sabi ng mga anghel sa Panginoon, Holy, Holy, Holy. At yun yung umaalingaw-ngaw na awitin sa langit. Ang Diyos ay banal, banal, banal. At ang sabi ho ni John sa 1 John chapter 1, verse 5, This then is the message which we have heard of Him and declare unto you, that God is light, and in Him is no darkness at all. So dito pinapakita yung pangalawang kahulugan ng kabanalan, at ginamit ni John yung larawan ng liwanag at dilim. At ang sabi ng Biblia, ang Diyos daw ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. At ang sabi ng salita ng Panginoon, kung tayo nagpapakilalang Kristiyano, mga anak ng Diyos, may relasyon sa Kanya, kilala siya. Ang sabi niya sa verse 6, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Ang mga Kristiyano ay dapat lumalakad sa liwanag. At yun ay senyales, ebidensya ng pagiging tunay na mananampalataya o tunay na anak ng Diyos. So napahaba yung ating review sa holiness, but I hope that's a good reminder sa atin. And then pinag-aralan ho natin, maybe 4 Sundays ago, about the righteousness and justice of God, ang katuwiran at pagiging matuwid ng Diyos. And itong righteousness and justice are two sides of the same coin. Actually, sa tinagalog mo ang righteousness, katuwiran. Pag tinagalog mo ang just or justice, well, katarungan, pero pag tinagalog mo ang pagiging just, ang Tagalog din niya ay pagiging matuwid. Ang Diyos ay matuwid sa Kanyang sarili at matuwid sa lahat ng Kanyang ginagawa at matuwid sa Kanyang pakikitungo. Okay? Hindi ko maalala yung eksaktong mga detalye, pero narinig ko sa radyo kahapon na merong pulis na hindi nasuspindi, na alis. May pulis na inaresto. Kasi yung officer naka-civilian at naka-civilian car at hindi nakilala ng pulis at sinubukang manghut-hut ng pulis. Nagkamali siya. At naging matuwid yung hepe. Itong pulis na sinubukang mangikil, ay pinaaresto niya. Yun ang ibig sabihin ng pagiging matuwid. Ang gumagawa ng mabuti ay gagantihan ng mabuti. Yun yung matuwid. At ang gumagawa ng masama ay ibibigay ang katampatang parusa. Hindi palulusutin ang kasalanan.
Yun ang pagiging matuwid ng Panginoon. Now, we have a very, very big problem. Una sa lahat, sino sa atin ang walang kasalanan? Sino sa atin ang may kasalanan? Oh, mga kapatid, mga kaibigan, isipin nyo ano ang gagawin ng matuwid na Diyos na hindi magpapalagpas ng kasalanan. At kaya tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya at pagmamahal. Ibinigay niya si Kristo. Hindi lang basta pinalagpas ang kasalanan. Pero mga tao ang kaisipan, ang Diyos naman ay maunawain. Anong ibig sabihin? Maunawain? Papalagpasin niya ang kasalanan? No. Siya ay matuwid na Diyos. Ang kasalanan ay kailangang parusahan. And it's either ito'y tatanggap ng walang hanggang parusa sa impyerno o ito ay tumanggap ng parusa at kabayaran sa krus ni Kristo. Either way, walang kasalanang walang bayad. At salamat sa Panginoon, may nagbayad sa krus para sa kanyang mga hinirang. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Where we're being long sa ating pagre-review, we studied about the wrath of God at mamaya sa ating preaching, babalikan natin yan so hindi natin bibigyan masyado ng panahon ngayon. We studied about the peace of God. That is, there is no disorder or no confusion in God. Huwag sana nating isipin na ang Diyos dahil sa pandemic, nasa langit ngayon at siya hindi mapalagay kung anong gagawin niya. Siya nag-aalala. Naku, nagkaroon pa ng bagong variant, hindi ko alam ang gagawin. Hindi ganun ang Panginoon sa langit. Siya'y nasa trono pa rin at nakaupo. At lahat ng bagay na ito ay nasa ilalim ng kanyang soberanong kapangyarihan. Then we studied about the will of God. Para maunawaan natin ito, and again, there are different ways kung paano dinidil ng mga theologians ang pag-aaral sa kalooban ng Diyos. But we opted na tignan ito sa tatlong kaparaanan. Number one, we look at the decretive will of God or God's will of decree. Para maunawaan natin, ito yung mga bagay na dinesisyonan, mga bagay na itinilaga, mga bagay na pinlano ng Panginoon. Buksan lang natin sa Ephesians chapter 1 para ma-recall natin ang katotohanan ito. Ephesians chapter 1 verse 11. And sad to say, this is a very glorious and wonderful verse, pero for the great part ng aking buhay Kristiyano ay halos hindi ko naririnig ito mula sa mga pulpito. Ang sabi ng Ephesians chapter 1 verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who what? Who worketh how many things? Most things? All things. God works all things according or after the counsel of His own will. Ang Diyos ay hindi tagasunod ng kalooban ng tao. Ginagawa ng Diyos yung kalooban niya. Ang sabi niya sa Isaiah 46 verse 10, my counsel shall stand, I will do all my pleasure. Yung plano ko mangyayari. Kagaya ho ng ating year-end sermon, marami tayong plano noong 2020 na hindi nangyari. Yes? Tayo ay maraming pinaplano na hindi nangyayari. Siguro once in our life, nagplano tayong maging milyonaryo. Pero hindi nangyari. Hindi nangyari. Naikwento ko sa inyo, plano ni Brother Paul, 24, may asawa na, 25, 28, 20, siguro 29, kumpleto na ang anak. Pero 30 plus na, wala pang asawa si Brother Paul nung time na yun. Again, yung plano natin hindi nangyayari, pero sabi ng Panginoon, yung plano ko, mangyayari. Para lang medyo mas tumatak sa atin, there is no plan B with God. There's no oops. Hindi ko inaasahan yun Okay, ganito na lang. Hindi ganun. Pag pinlano ng Diyos, mangyayari. Kahit na sa tingin ng tao, imposible. At yun yung ibig sabihin nung anghel, nung sinabi niya kay Maria, for with God, nothing shall be impossible. Hindi yun blank check sa atin na kahit ano hingin natin sa Diyos kasi walang imposible sa Kanya. Kundi ang sinasabi noon kapag kalooban ng Diyos,
Kahit imposible sa paningin ng tao, mangyayari. And that point of time, ang imposible na yon ay ang birhen magbubuntis. Paano mangyayari yun? Huwag kang mag-alala. Walang imposible sa Diyos. Dahil kalooban niya, pinano niya, pinangako niya, mangyayari ito. God's will of decree. Dinecree ng Panginoon. Ito ang mangyayari, ito ang kanyang kalooban, ito, God's will, God's decretive will, always perfectly happens. Lagi itong nangyayari. Perpekto itong nangyayari. Number 2, we looked at God's preceptive will, or, para ma-maintain natin yung decree, yun naman, God's will of demand. These are His precepts, His commands, mga utos niya. Pag nabasa natin sa Bible na thou shalt not kill, thou shalt not commit murder, ang kalooban niya ay ingatan, protektahan, pagyamanin ang buhay. Okay? Pag sinabi ng Panginoon na husbands, love your wives, utos yun ng Panginoon, hindi yun suggestion. At makikita natin, yun yung kalooban niya. Gusto niya na ang mister ay minamahal si Mrs. Or wives, submit to your own husbands. Gusto niya na nagpapailalim, nagsasubmit si Mrs. kay mister, na nagmamahal sa kanya. So again, nakikita ho natin, ito yung mga kautusan ng Panginoon. Isa pa, huwag kang sasaksi sa hindi totoo, thou shalt not bear false witness. Gusto ng Diyos, kalooban niya na tuwing tayo ay magsasalita, or magta-type, o mag-PPM, o mag-i-email, anuman, ay laging totoo. Totoo ang sasabihin. Ayaw ng Diyos ng... So again, this is God's will. Inuutos niya sa atin. Itong decretive will or preceptive will or God's will of demand ay hindi laging nangyayari. Sapagkat ang tao ay sumusuway sa mga kautusan ng Panginoon. Yes? Kanina lang, nagtaas tayo ng kamay. Sino sa atin nagkasala? Lahat tayo. At ang kasalanan, sabi ng Bible, ay paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Pero malinaw, ito yung kalooban ng Panginoon. And then lastly, pinag-aralan natin God's will of disposition, or I call it God's will of desire. Para madaling tandaan, decree, demand, desire. Ito yung gusto ng Diyos. Again, hindi niya tinakda, hindi niya pinlano na ito ang gawin, pero maliwanag sa Bible, ito ang gusto niya. Sabi ng ang sabi ho ng 2 Peter 3 verse 9, ayaw niya na sino man ay mapahamak, and that's pertaining to eternal punishment. Ayaw niya. Hindi nalulugod ang walang positibong kagalakan ang Diyos. Yes, nandun yung kanyang kaluwalhatian, kagalakan kapag ang hustisya at katuwiran ay navivindicate, pero hindi niya positively gusto na bigyan ng parusa na walang hanggan ang tao. He doesn't want not willing that any should perish. Or sa sinabi ho ni Pablo, under the inspiration of the Holy Spirit sa Romans chapter 10, ang gusto niya na ang lahat ng mga Hudyo ay maligtas. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Actually, sabi pa nga ni Pablo, kung pwede lang, ako ang matakwil at sila ay maligtas. And this is again, Paul writing under the inspiration of the Holy Spirit. It is his desire, it is God's desire. Pero hindi niya tinakda na mangyari. Okay? So, nahandoon yung sa Biblia na pag pinag-aralan natin yung kalooban ng Diyos, meron siyang kalooban na tinakda niya, mangyayari ito. Meron siyang kalooban na ito yung gusto niyang ipangyayari sa mga tao at kanyang inuutusan ang mga nilalang niya na ito ang gawin, pero di niya tinakda na ito ay laging mangyari. And yun yung kanyang mga utusan. At meron din naman sa Biblia, mababasa tayong kalooban ng Diyos, and it expresses God's disposition. Ito yung desire niya, pero hindi niya rin tinakda na mangyari lahat.
Okay, so I hope that helps us when we look at the Bible, na-encounter natin, and just a challenge. If we're reading our Bibles at na-encounter natin yung will na that is pertaining to God's will, kalooban ng Diyos, try to determine, is this God's decree, decretive will, or is this God's preceptive will, or precepts, or utos, or is it pertaining to God's desire, disposition? So para mas maunawaan po natin. Okay, mabilis lamang po ang mga susunod nating pag-aaral. Number next. Depende sa oras na natitira ho sa atin. So tapos na ho tayo sa review. Lahat ng yun ay ni-review natin na medyo mahaba-haba para lang ho ma-up-to-date tayo sa atin ng mga nakaraang pinag-aralan. This morning, we will look at God's freedom. Freedom. Ang kalayaan ng Diyos. Buksan lang ho natin muna ang ilang mga talata. At ilan ho dito ay pamilyar sa atin. Sa Isaiah 46. Please open your Bibles. Sa Isaiah 46. Maikot na ho natin to kanina, pero magandang mabasa ho natin muli ng kumpleto. Isaiah 46 and verse 10. Again, ito ay patungkol sa Diyos at pinahayag ng Diyos ang kanyang nagbubukod tangi, isa sa mga nagbubukod tanging katangian niya. Sabi niya, I am God, there is none else. I am God, there is none like me. At anong katangian ang hinighlight ng Panginoon? Sabi niya sa verse 10, Isaiah 46 verse 10, declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done. Saying, my counsel shall stand. At ang gusto kong i-highlight ho dito ay yung bandang dulo na nagpapakita ng kalayaan ng Diyos. Ano ito? I will do all my pleasure. To put it simply, para maunawaan ho natin, ang tao ay napaka-limitado. Sabi nga ho ni Spurgeon, maraming tao ang nagsasabing free will, free will. Sabi niya, sabi ng free will, kailanman hindi ako nakakita ng free will, sabi ni Spurgeon. It's either yung will ng tao ay alipin ng kasalanan o yung will ng tao ay hawak ng biyaya ng Diyos. Pero never free. At sa ating mga pang-araw-araw na karanasan, napakalimitado natin. Halimbawa, Brother Danny, gusto nyong nagdadrive kayo, no? Na-traffic kayo. Ang bihira. Gusto ko sanang paliparin na lang itong sasakyan para makauwi na Gusto nyo yun. Pero kaya nyo ba? Hindi. Limitado tayo. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para may kakayahang lumipad. Much less, paliparin yung sasakyan na atin hong minamaneho. Pagdating sa Panginoon, ang punto lang ho ito, pag gusto niya. Kapag ginusto ng Panginoon, walang makakapigil sa Kanya. Hindi pwedeng sawayin. Walang, sabi ng salita ng Diyos, kapag ang kamay niya ay inunat niya, sino ang makapag-babalik? Ang sabi ho sa Daniel chapter 4 verse 35, all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. Ginagawa niya ang sangayon sa kanyang kalooban. Malaya siyang gawin ang lahat sangayon sa kanyang kalooban. At kung sa tingin nyo, Brother Paul sounds familiar. Yes. Sapagkat ito ay part ng pagiging soberano ng Diyos. Nasa Kanya lahat ng lakas, kakayahan, at nasa Kanya rin lahat ng otoridad, at walang makakapigil sa Kanya. Saan natin sa Psalm 115? Okay lang po ba? Psalm 115. Alam ho natin, ang karamihan sa ating kababayan ay nagdiwang ang January, January 17 ng Santo Niño, January 9 ng Nazareno. At ang sabi ng salita ng Panginoon na ito, Psalm 115,
Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now thy God? Sabi ng salita ng Panginoon, anong sasabihin ng mga hintil, ng mga hindi mananampalataya? Nasaan ang Diyos niyo? Kasi yung mga hindi mananampalataya ng Diyos ng Biblia, pwede nilang ituro, Diyos namin na yan, gawa sa ginto. Ang Diyos namin na yan, gawa sa pilak. Anong tugon ng mananampalataya ng Diyos ng Biblia? Pag sinabi sa'yo, nasaan ang Diyos niyo? Walang tugon ng salita ng Panginoon na ito, but our God is in the heavens. At ano ang paglalarawan? He hath done whatsoever He had pleased. Ginawa niya, and if hindi kalabisan na iduktong, at ginawa niya, ginagawa niya, at gagawin niya ang anuman na kanyang loobin. At ito ay pinut in contrast sa mga Diyos-Diyosan na likha ng kamay ng tao. Mga kapatid, ito ang malaking pagkakaiba. Ang tunay na Diyos, ang kamay niya ang gumawa sa tao. Ang Diyos-Diyosan, gawa ng kamay ng tao. May mata na hindi nakakakita, may ilong na hindi nakakaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita, may kamay na walang kayang gawin, may paang hindi nakakalakad. Diyos-Diyosan. Sa madaling salita, walang kayang gawin. Ang Diyos ng Biblia, lahat ng gusto niya, ginagawa niya. Ito ang laking pagkakaiba ng tunay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng tao. The point is this, and let me borrow the definition ni Wayne Grudem patungkol sa freedom ng Panginoon. Sabi niya ito, God's freedom is that attribute of God whereby He does whatever He pleases. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang gustong gawin. Mga kapatid, nagpalit na ng presidente ang Amerika. At ang presidente ng Amerika ang tinataguri ang pinaka makapangyarihang tao sa buong mundo. Pero maniwala ho kayo, kahit siya ang presidente ng pinakamakapangyarihang bansa, tinataguri ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, hindi niya pa rin kayang gawin ang lahat ng gusto niya. At paliwanag ito kay Donald J. Trump. May mga navivito na policy ang presidente, pwedeng hadlangan ng konseho o ng senado o ng kongreso. Ang punto ito, pagdating sa Diyos, kapag ginusto niya, kapag tinakda niya, walang makapipigil sa gusto niyang gawin. Now, what are some implications ng katotohanan ito na ang Diyos ay malaya? Ibig sabihin, walang nagdidikta sa Kanya. Ibig sabihin, walang pumipigil sa Kanya. Malaya siyang gawin ang kalooban niya. And by the way, ang kalooban ng Diyos ay laging nakaayon sa Kanyang katangian. Merong pilosopo nagsasabi, paano kung gusto ng Diyos na magsinungaling? Magsisinungaling ba siya? Walang sagot yun ay hindi. Meron palang hindi. Ang punto ito, gugustuhin ba ng Diyos na banal na magsinungaling? No. Okay? So, yun ho ang tamang kaisipan doon. So, what are some implications? Number one, nothing in all creation can hinder God from doing His will. Wala sa sanlilikahan ng Diyos na makakahadlang sa kalooban ng Panginoon. Huwag sana natin isipin na ang Diyos at si Satanas ay parang nasa isang cosmic arm wrestling. Ayan, bulong braso na minsan parang nagtatagumpay si Lord, minsan parang hirap na hirap siya, nakikipagbulong. Hindi ho ganun. Ang Diyos ay soberano. Si Satanas ay isang maliit lamang na kaaway. Kumpara sa Diyos, yes, siya'y matindi, siya'y malaki, siya'y dakila. Kumpara sa atin, at hindi natin kaya sa ating sarili. Pero kumpara sa Diyos, the fact na sa panahon natin ngayon, si Satan ang God of this world is only because God, in His sovereign will, allows it. Naalala niyo ho si Job?
Kung pinagmalaki ng Diyos si Job, sabi ni Satanas, kasi binakuran mo eh. Ano implikasyon? Kung hindi papayagan ng Diyos, walang kayang gawin si Satanas. And that is the truth. Maging sa atin. So hindi ito cosmic struggle. God does not struggle. Ginagawa niya ang kanyang kalooban at walang anuman sa sanlilikha ang makakapigil sa kalooban ng Diyos. Nagpaplano kayong pumunta sa beach, biglang bumagyo. Meron akong pinsan, nagpaplano magpakasal, biglang nag-pandemic. Ang dami tayong plano at gusto na nahahadlangan pagdating sa Diyos. Lahat ng kanyang kalooban ay gagawin niya. This attribute is closely related to God's sovereignty, as we have said. This aspect of freedom focuses on the fact that God is not constrained by anything external to Himself and that He is free to do whatsoever He wishes to do. Hindi siya napipilitan. Alam niyo yun? Hindi siya pwedeng, ano ba tawag dito? Hindi siya pwedeng kidnapin. Minsan, ayaw mong ibigay yung bag mo, pero pag tinutukan ka ng kutsilyo, mapipilitan ka ibigay. At merong mga mananampalataya, merong mga tao, tila baga, hino-hold up si Lord. O Lord, pag di mo binigay yung gusto ko, sige ka, hindi ako mag-church. As if ang kalooban ng dakilang Diyos ay pwedeng pilipitin ng pipitsuging tao. Diyos ay malaya. Pinapakita dito yung kadakilaan ng Panginoon. There's no person or force that can ever dictate to God what He should do. Walang tao, walang puwersa na pwedeng magdikta. Sa Psalm 2, read Psalm 2, magsama-sama man ang pinakamakapangyarihang mga leader sa buong mundo at makipaggera laban sa Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Hindi siya mag-aalala. Ang gagawin ng Diyos, tatawa lang siya. Ang gawa niyo. Oo mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na malaya. Ilang mga aplikasyon sa katotohanan ito. Una, dapat ito'y magpalalim ng ating pagkamangha at pagsamba sa Panginoon. If we will look back sa Psalm 115 na ating binasa, diniklara ng mga awit, but our God is in the heaven, He hath done whatsoever He hath pleased. Ito ang ating Diyos, ginagawa niya ang lahat ng kanyang kalooban. At saan ito nanggaling? Nanggaling ito sa verse 1, ang sabi niya, not unto us, O Lord, not unto us, but unto Thy name give glory, for Thy mercy and for Thy truth's sake. Glory belongs to God. Ang kaluwalhatian ay sa Panginoon. At itong katotohanan na ang Diyos ay malaya at nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin, lahat ng kanyang kalooban, walang makakapigil. And by the way, apply lang ho natin sa ilang mga bagay na napakalapit sa puso natin. Kung kalooban niyang iligtas, kung kaming mag-asawa ay araw-araw, lagi-laging nagpe-pray para sa aming anak na si Timmy. Yes, he is just 1 year, 2 months old. Lagi namin pinagpe-pray, Lord, dumating nawa ang panahon sa kalooban mo, iligtas mo ang batang ito. Pagkalooban ng Diyos, bubuksan niya ang puso ng makasalanan. At ito'y dapat magbigay sa atin ng pag-asa na kahit ang tao na sa tingin natin ay umiiling na tayo sa ating pangtaong pananaw, hindi na maliligtas ito, imposible lang maligtas ito. O salamat sa Diyos, for with God nothing shall be impossible. Kung kalooban niya, kung pinili niya ang taong yun para sa kanyang sarili, siya ay maliligtas. In contrast again sa mga Diyos-Diyosan na walang kayang gawin, ang Diyos ay perpektong malaya at may kapangyarihang gawin ang lahat ng kanyang kalooban. So, again, because of the freedom of God, it should deepen our awe and worship to Him. Magpalalim ng ating pagkamangha at pagsamba sa Kanya. Number 2, it should solicit our trust in God.
kailangan buhayin nito, pag-alabin nito ang ating pagtitiwala sa Diyos. Again, coming from Psalm 115, which declared the stark contrast sa mga Diyos-Diyos na walang kayang gawin at sa soberanong Diyos na ginagawa niya ang lahat ng kanyang kalooban. Ang hamon ay ito, verse 9, Psalm 115. Anong sabi? O Israel, trust thou in the Lord. He is their help and their shield. Verse 10, O house of Aaron, trust in the Lord. He is their help and their shield. So dahil ang Diyos ay malaya, dahil ang Diyos ay soberano, isa sa mga dapat na implikasyon nito at idulot nito sa ating pananampalataya ay mas malalim na pagtitiwala sa Panginoon. Kapag kalooban niya, mangyayari. Ang daming naliligalig, and I'm not selling cheap yung yes, hindi ko sinasabing magaang, hindi ko sinasabing walang problema. Itong pandemyang ito, marami naliligalig sa mga balita na, sabi ko daw sa inyo minsan, yung mga microchip daw sa kamay ng tao, so on and so forth. One world government, so on and so forth. Magtiwala tayo sa Diyos na soberano. Na ang mundong ito ay hindi nag-i-spin out of His control. Hawak niya lahat at ginagawa niya at malaya siyang gawin ang kanyang kalooban. Number 3, it should humble us. It should humble us. Ang katotohanan na ang Diyos ay malaya ay dapat magpakumbaba sa atin. Isa sa mga talata na binasa natin ay ang Daniel chapter 4 verse 35, He doeth whatsoever He will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. Sinasabi niya ang kanyang, ginagawa niya ang kanyang kalooban. Malaya siyang gawin ang kanyang kalooban sa lahat ng nasa lupa at sa lahat ng nasa langit. And if you remember, sino ang nagsabi nito? Sa Daniel chapter 4 verse 35, sino nagsabi? Si King Nebuchadnezzar. At si King Nebuchadnezzar, siya ang hari ng Empire of Babylon. Pag binilikan natin sa Daniel chapter 4 verse 13, pinagmalaki niya, is not this the great Babylon that I have built? Nagmalaki siya. Nagmataas siya. At right there and then, pinakilala sa kanya ng Diyos kung sino talaga ang mataas. Para magbigyan ho lang tayo ng larawan sa ating kaisipan, niluwagan ng Diyos yung tornilyo ni Nebuchadnezzar. Siya'y namuhay kasama ng mga hayop, kumain ng damo, ang kanyang kuko ay humaba na parang kuko ng agila. Sa madaling salita, itong nagmamalaking hari na ito, nabaliw sa ilang panahon. At mula sa pagsasaysay na, ang galing ko, ang dakila ko, nakita niyang mabilisan na hindi siya ang dakila. At nung nakita niya ito, ang papuri ay binigay niya sa Panginoon. Ang sabi sa Daniel 4 verse 34, And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me. Bumalik ang kanyang pangunawa. And I blessed the Most High, and praised and honored Him that liveth forever, whose dominion is an everlasting dominion, and His kingdom is from generation to generation. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He doeth whatsoever, or according to His will, in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say unto Him, What doest thou? Walang makakapigil sa kanyang kamay at walang makakasaway sa kanya. Minsan ho, nagtawanan kami mag-asawa. Isa sa paboritong pinupuntahan ng aming anak na si Timmy ay ang doormat. Basahan sa may pinto. At pupunta siya doon. At uupo siya doon. At hahanap siya ng makukuha niya sa basahan na yun. At nangyari na nakita namin, sabay namin nakita na naupo doon yung anak namin, sabay kami nagsalita, ano naman yung ginagawa mo? Napatigil yung aming anak at tumingin sa amin at umalis na lang siya. Alam niyo, wala makakasabi sa Diyos, Lord, ano naman yung ginagawa mo? No. Siya'y may kalayaan, may kapangyarihan, at may otoridad na gawin ang lahat. I-apply natin ng medyo mas sensitibo.
paano kung sa kalooban ng Diyos, pahintulutan niya at gamitin niya ang isang karamdaman sa buhay mo para mas lalo kang banalin. Alam niyo, maraming mga tao kine-question. Habang okay ang lahat, God is free. Pero hindi lang siya malayang gawin ang ayoko. Ha? Lord, nasa iyo ang lahat ng kalayaan, pero hindi ka malayang bigyan ako ng karamdaman. O hindi ka malayang alisin yung paborito kong programa. O hindi ka malayang talakayin sa church yung kasalanang iniingatan ko. No, ang Diyos ay malaya. At tayo dapat ay magpakumbaba. Magtiwala sa Kanya at magpakumbaba. O mga kapatid, nais ko sanang ituloy, pero masyadong magiging mahaba para tapusin at masyado naman din magiging maiksi para putulin. At mamadaliin ko lamang ho pag pinutol ho natin. With that, meron pa ho tayong 5 minutes. Baka meron hong may tanong tungkol sa ating pinag-aralan ngayong umaga. Sa ating mga kapatid at kaibigan na katunghay online, kung meron kayong tanong, please do send me a private message at susubukan ho nating sagutin ho yan. Meron ho ba may tanong sa ating na pag-aralan? Baka sakali lang, merong masama ang loob, merong may reklamo, o merong malabo, galit, naman sana. I hope mga kapatid, sa ating mga pag-aaral, mas nakikilala natin ang Diyos. Dahil mas nakikilala natin siya, mas mapupuri natin siya. Halimbawa, katabi mo. Tapusin ko sa ilustrasyon na ito. Kung kami mga bata pa, siguro elementary pa ho ako noon, grade 3, grade 4. Isa sa paborito namin pinapasyalan na yung Subic. At pumunta kami sa dagat doon sa Subic. At isang araw, napunta kami doon at maraming tao. Nagkakagulo sila, maraming tao. Yun pala ay may nag-shoot ng pelikula. May pelikula. At siyempre, kami, nakikiusyoso. Pero yung tatay ko, walang pakialam sa mga artista. Naligo lang siya doon sa dagat. Naliligo siya doon. Ilang mga tao sa dagat. Nakikipagkwentuhan siya doon sa mga tao sa dagat. Sabi, ano ba meron doon? Sabi nung lalaking kausap ng tatay ko, may gumagawa ko yata sila pelikula. Hindi kilala ng tatay ko. Yung kausap niya ay si Juan Mig Bondok. Isa pala sa mga artista. Hindi niya kasi kilala. Marami gusto ko lang gamitin yung ilustrasyon na yun. Maraming mga tao hindi na ibibigay ang katampatang papuri sa Diyos sapagkat kulang ang pagkakilala. Nawa itong mga pag-aaral ho natin ito ay mas nagpapalalim sa ating pagkaunawa, pagkakilala sa Diyos na ating sinasamba. At ibigay natin ang papuri, pasalamat, pagkilala na nararapat na ibigay para sa Kanya. Well, let us pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong salita na aming gabay. Salamat na ikaw ay nagpahayag hindi lamang sa pamamagitan ng iyong mga nilikha, kundi naging lalo na sa pamamagitan ng iyong salita. Paano ka namin lalo pang nakikilala? Lord, nawa ang mga impormasyon na ito, katotohanan ito, ay hindi lang maging kaalaman na magpapayabang, kundi maging katotohanan na magpapabanal, magdudulot sa amin ng mas malalim na pagsamba, magtuturo sa amin sa mas matibay na pagtitiwala. At Panginoon, imbis na magpayabang, ay magpuproduce sa amin ng pagpapakumbaba. Pagkamangha sa isang napakadakila, mahabagin, mapagmahal, matuwid, banal, soberano. Kagaya ang napag-aaral namin ngayon, malayang Diyos na gawin ang lahat ng iyong kalooban. Sa iyo, O Diyos, hindi sa amin. Sa iyo ang lahat ng papuri, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat. Natamo kami sa pagpapatuloy ng aming gawain, sa aming pagsamba. Mahabag ka po sa aming mga kapatiran na nandoon ang karamdaman.
Lord, we ask for your mercy para sa isang kapatid at kamanggagawa, kay Brother James Montenegro, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. At Lord, alam namin na siya ay nasa ilalim ng iyong soberanong kamay. Maawa ka po sa kanya, yan din sa kanyang buong pamilya. Sa iyo lamang ang papuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus na pong aming dalangin. Amen. Kaya lang mga reminder po, magdadako ho tayo sa ating 10-minute break at panatilihin ho natin ang ating face mask, face shield, physical distancing at patuloy ho tayong mag-fellowship pa rin. Kahit na may physical distancing, mag-fellowship pa rin. Welcome ho natin yung ating mga kapatiran, si Sister Caitlin. Bisita ho natin, kapatid natin sa Panginoon. Welcome natin siya, fellowship ho tayo sa kanya. And then also, sa pamilya ni Kuya Johnny, isa sa mga bagong driver natin sa tricycle team at sa kanyang mga anak. So welcome po. And mamaya ho, welcome ho natin kayo uli sa ating gawain. God bless po. Dako ho tayo sa ating 15-minute break at magsiresume ho ang ating gawain ng pagsamba.